Nakatali na nga ngawit ako. Panganiya, pang saranggola. Ano mo naman guys, halatang hubog ng saranggola. Di ba, masarap na matulog nito at manood, wala nang hawak. Isko naman, ginawa kong babae ni mami na to. Paano gagawa eh? Tuli pa mo. Di ba gusto magpatuli? O, ayan. Hello mga mamis, alam nyo ba nung tinuli nga si Kyle nung hapon, pinaliguan din talaga namin siya nung kinagabihan. Kayo ba, ganun din ba yung ginawa nyo pagkatuli sa inyo, naligo na rin kayo kaagad? Ali, sabi nga ni Doc, 24 hours daw bago nga daw tanggalin yung gasa. Kaya naman ingat na ingat nga itong si Kyle. Bali, dito nga sa folding namin, dito siya talaga nahihiga. Ilang na ilang nga din talaga ako dito kay Kyle. Kaya naman, ang nag-aasikaso nga sa kanya dito ay yung daddy niya. Instant nga lang talaga muna ako dito ngayon ng daddy niya. Ninang umaga nga, pinainom ko na pala si Kyle ng antibiotic. Dola naman ang pinapainom ko sa kanya kapag makiro. Naka-alarm nga talaga dito kapag iinom na ng gamot si Kyle. Di rin pala masyadong nakatulog kagabi si Kyle. Paano ba naman kasi medyo ilang nga siya sa tinuli sa kanya. Kinuha ko na nga muna talaga dito yung iPad ni Kyle. Huwag din kasi yung akin, pati na rin yung cellphone ko. Para nga talaga mabilis makatulog si Kyle, pinatugtog ko na dito yung lalabay niya. Sinabi ko naman na sa kanya pero umagri naman siya. Nung una ayaw pa talaga niya dahil hindi na daw siya baby. Sabi ko naman sa kanya hindi nga lang to pang baby. Nung kinagabihan naman, inalis na nga ng daddy niya yung gasa. Naliguan siya ng daddy niya tapos ako nandoon lang talaga sa labas ng pinto ng CR. Kumbaga kapag may papaabot nga yung daddy niya, nandoon lang ako. Ali, pagkatapos nga ni Kyle, sumunod na rin palang maligo yung daddy niya at mabilis nga lang din talaga dahil bibihisan ko nga lang si Kyle dito. Ilinisin niya pa kasi itong kay Kyle tapos i-sprayan niya nga ng high cleanse. At yes po, binabasa na nga talaga namin ito. Sabi nga ni Doc, mas maganda nga daw kung madalas binabasa to. Kaya naman sa isang araw nga, 3 beses talaga namin pinapaliguan si Kyle. Bali, nilotionan ko na nga pala dito si Kyle tapos pinolbuhan ko lang siya ng konti. Inihisan ko na nga din pala dito si Kyle. Dami-dami nga din palang nagtatanong sa inyo kung bakit hindi pa nagbe-brief si Kyle. Una sa lahat, wala talagang brief si Kyle. Boxer lang ang meron siya dito sa bahay. Ali, nagtry naman si Kyle ng boxer pero medyo may dumidikit talaga tapos hindi daw talaga siya komportable. And ang dami rin nagtatanong bakit daw hinahawakan pa ni Kyle yung damit niya. Medyo mahapde tapos nakakakiliti daw kasi sabi ni Kyle. Kaya naman hinahawakan niya talaga to. Syempre, iba-iba naman yan ang healing process. Kung kayo minamadali nyo si Kyle na gumaling, syempre, mas gusto nga talaga ni Kyle na gumaling na talaga siya. Dami nga din palang nagtatanong kung naglalanggas nga si Kyle. Since day 1 talaga, hindi namin na itry kay Kyle yun. Tulad nga ng sabi ko, nag-ask din kami noon kay Doc dahil alam nga talaga namin na ginaganon talaga yon. Pati na rin yung daddy ni Kyle noon talagang naglalanggas siya. Pero iba na daw kasi talaga yung panahon ngayon, sabi ni Doc, kaya wag na daw. Nung isang linggo pa nga yung video na to, ngayon ko lang talaga na i-edit at maia-upload. Bali, naglagay na pala dito yung daddy ni Kyle, pati na rin si Papa, ng tali para nga hindi na talaga mangawit si Kyle. Dati kasi yung sa daddy naman niya, ginawa siya na parang bahay pero kumot lang talaga yung nakatalukbo. Kaya naman ito, para nga mas komportable si Kyle, ganito na nga lang yung ginawa nila. Para nga daw makatulog siya ng maayos, paano ba naman kasi mayat-maya talaga siyang nagigising. Inali nga dito yung duster ni Kyle para nga hindi siya masyadong mahirapan. Bali, dito nga siya mahihiga tas hindi kami magkakatabi. Tawang-tawa nga si Kyle dahil ito nga pinantali sa kanya ay galing daw sa saranggola niya at kinuha nga ng daddy niya. Hindi pa nga nasiyahan yung daddy niya kaya naman 2 tali or 3 ata yung ginawa niya dito sa duster ni Kyle. Bali, dito nga kami sa baba ng daddy niya. Hihiga-higa ko lang dito tapos bigla naman nag-alarm dito yung cellphone ko. Mami, gumot ulit. Nakakalimutin kasi talaga ako, kaya naman nag-alarm na nga talaga ako dito para nga sa gamot ni Kyle. Kailangan kasi nasa oras nga talaga yung pag-inom ni Kyle ng gamot. Basta nag-alarm yan, need na nga talaga ni Kyle ng gamot dyan. Naka-indicate din naman doon kung ano ang gamot yung iinumin ni Kyle. Para nga din, hindi na rin talaga ako malito. Hindi rin naman pala mahirap pa inumin si Kyle ng gamot kahit nung baby pa nga siya. Tuloy-tuloy nga yung oras na pag-iinom ko ng gamot kay Kyle, kaya naman sabi ko nga sa kanya, matulog na kami dahil mamaya mag-alarm na naman yung cellphone ko. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!